you still have your dream with you? Do you want to dream again? Pwede po bang pakisabi sa katabi mo, good morning, blessed Sunday? Yan, pwede po bang ngitian mo naman yung katabi mo? Amen, hallelujah. And meron po akong tanong, are you ready to praise the Lord today? Amen. Pwede po bang palakpak natin ng malakas yung kamay na yan? Alam ko may ilalakas pa yan. Come on! Hallelujah! Hallelujah! And if you are ready to praise the Lord, pwede po bang makarinig ng malakas na hallelujah? In 3, 2, 1, hallelujah! Alam ko bang may mas malakas pa yan? In 3, 2, 1, hallelujah! Oh, we praise you, God. Hallelujah. And before we start to praise the Lord, pwede po bang hanap po tayo ng mapapanalangin natin? Pwede po yung katabi natin? Come on, let us pray together po. Hallelujah. Sige po, lapitan niyo po yung katabi niyo and you can tap yung shoulder po just to feel the prayer. Yan. Hallelujah. Come on, I invite everyone to pray and let us welcome the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Hallelujah. We come to you, God. We come to you. Hallelujah.
to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my
no one. Come on. No one, no one, no one. And who else can heal all our sins and disease? Come on, just say it. No one, no one, no one. And who else can walk on the water? Come on. No one, no one, no one. And who else can answer by fire, by fire? No one, no one, no one. Who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one. And who else is worthy of worship? Say it. No one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no way. No one, no way. Come on. No one, no way. No one, no way. Pwede ba tayo sabay-sabay sumayaw? Nobody like you. Come on. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody. No one, no way. No one, no way. Everybody dance. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Lover of my soul. Lover of my soul. Lover of my soul. Come on. Lover of my soul. Lover of my soul. Amen. Hallelujah. This time, pwede po bang pakitapik ulit yung katabi parang hindi pagising? Come on. Sabi mo po sa kanya, pwede bang this time gagalaw naman tayo sa Panginoon? Sino po yung masaya ka kasi magpupuri ka sa Panginoon? Pwede mo bang pakitaas yung mga kamay? Amen. At kung masaya ka, itataas mo yan para sa Panginoon. Amen po ba? And as we sing this song, pwede mo ba nating sayawin itong Lover of my soul po tayo. Let's go! Lover of my soul. Come on! Lift up those hands. Lover of my soul. Pakisabi po sa katabi, itaas mo naman yung kamay na yun. Come on! Lover of my soul. Pwede po bang samahan natin ang talon yan? Nobody like you. No one, no way. No one, no way. One more time! Nobody! Lover of my soul. Lover of my soul. Hey, hey, everybody put your hands up! Lover of my soul. Lover of my soul. One more time! Lover of my soul. Lover of my soul. Sing it out loud! One more time! Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody! Nobody Come on. like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. One more time! Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Shout it out! No one, no way. 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 Hallelujah! Come on, just rejoice in the presence of the Lord! Pwede po ba kayong malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, God! We praise you! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, God! Pwede po ba yung minsan pa yung para sa Panginoon po na palakpak? Amen? Praise you, Lord! Praise you, God! Hallelujah! Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, God, that we are able to rejoice in your presence in this place.
Hallelujah. In the word of the Lord, in Psalm 64, it says here, pwede po ba sabay-sabay po natin basahin in 3, 2, 1? Oh God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. I have seen you in our sanctuary and gaze upon your power and glory. Your unfailing love is better than itself. How I praise you. How I praise you, O God. And this time, pwede mo bang itaas natin yung mga kamay na yan? And I will praise you as long as I live, lifting my hands to you in prayer. Oh God, you satisfy me more than the richest feast, and I will praise you with songs of joy. Hallelujah. Hallelujah. And as we raise our hands for the Lord, Lord, this is our prayer, God. Lord, we come here and we are desperate to seek your presence in this place, God. And Lord, we want to honor you. We want to give thanks to your name, God. And Lord, in the midst of trials, in the midst of many problems, God, we will choose to trust you, and we will choose to burn and worship and stand firm in your presence, oh God. Hallelujah. And as we sing this song, let's take this as a prayer to the Lord. Hallelujah. Praise you. God. There is beauty in the ashes, so we'll choose to burn and worship. Though the world may drown, you whisper in the silence. I surrender and breathe you in. Even though the world surrounds me, let's wait and fight and worship.
I will make room for you, for you, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. Oh, shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, 'cause your way is better. Shake off the ground of all my tradition, break down the wall of all my religion. Your way is better, your way is better. Oh, shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way, 'cause your way is better. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better, and I will make room for you. Can you lift up those hands and just allow the Lord to move right now? Hallelujah. To do whatever you want to, and I will make room for you, for you, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus, and I will make room for you, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. Oh, shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Come on, just sing it out. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. You move, we want more. Come on, sing it out. You speak, we want more. Just desire. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You move, God. You speak, hallelujah. We want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, Shekinah glory. Hallelujah. Come on, just lift up those hands. The fullness of your spirit.
palakpak ang mga kamay na yan. Hallelujah! And one more time, can I hear those hallelujahs? In 3, 2, 1. Hallelujah! Oh, we praise you, God. Praise you. Pwede po ba yung mas malakas pa na palakpak para sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Pwede mo ba itaas natin ating mga kamay? Let us pray together. Lord, I thank you, God, for your Shekinah glory presence, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. As we start this day, Lord, nagsisimula ka palang kumilos sa aming pagpapuri, Panginoon. And Lord, we want more. You speak, God, and we want more of you, Lord God. And we empty our hearts to you right now, and we are ready to receive your word, God. And bless your speaker right now, Panginoon. Let your double portion of your anointing be upon him, Panginoon. Maraming salamat, hindi ka patapos, and we want more of you, God. We glorify you, we honor you, God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. God bless everyone. Praise God. So if you're ready to receive the word of the Lord today, kindly bow down our head and let's pray. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na dinala mo kami sa lugar na ito. Lord, marami kaming pwedeng puntahan, pero dinala mo kami sa lugar na ito because you have a purpose. You have a plan for us, O Lord God. Ang iba sa amin, we have this burden, we have this problem, we have these trials, challenge right now, O Lord God. Panginoon, na minsan hindi na namin nakikita yung kabutihan mo, kundi nakatutok na kami sa problema namin. But Lord, today, we just want to magnify you in our life. We just want to magnify your goodness in our life, O Lord God. So Lord, bless your people, bless your word today as we study your word. Let your name be lifted up and glorified. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito ang ating pong pag-uusapan. Amen. Title po ng ating message for today is all about the goodness of God. Ayan. Amen po. Praise God. Sino po ulit naniniwala na ang Lord ay mabuti sa atin? Amen. Di ba kaya kapag sumisigaw tayo, God is good and all the time? Ayan. Di ba po? Di ba? Lagi po nating sinisigaw yan. Ano po, lagi po natin minsan na sinasabi yan. Amen. Tayo po ay nakaka-experience ng goodness ng Lord. Sino po nito nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Ng goodness ng Lord. Amen? Alam niyo po, ang goodness ng Lord, it's not just about material things. Amen? Minsan nakikita natin, naiinggit tayo sa iba kasi bakit siya may sasakyan, bakit siya may magandang bahay, alam mo, bakit siya may poging boyfriend, naiinggit tayo minsan sa mga ganon. Pero alam niyo po, maraming bagay din na pinagpala tayo ng Panginoon. Amen po ba yun? Kagaya ng yung maayos na pamilya. Amen. Kagaya po yung tayo ay merong relasyon sa ating Panginoong Yesus. Tayo ay merong kapayapaan na hindi po kayang bilihin sa butika. Ano po, no? That's why the goodness of God is everywhere. It is more than physical, financial. It is more of spiritual, eternal, and even beyond our lifetime, we can see and feel the goodness of God. Amen. Bakit po natin ito kailangan pag-usapan? Because how you view God will have a direct impact to your life. I was still here. How you view God will have a direct impact to your life. Pag ang tingin mo sa Diyos madamot, pag ang tingin mo sa Diyos nagpaparusa palagi na Diyos, pag ang tingin mo sa Diyos mahirap na Diyos, pag ang tingin mo sa Diyos pinapahirapan palagi yung buhay mo, amen, it will impact to your life kasi ganoon yung view mo sa Kanya. Amen po? Pero pag nakita mo na ang Diyos ay mabuti, meron pong pwedeng impact din po ito kasi meron pwedeng mangyari sa atin. Amen? Kaya nga po dito, bago po natin basahin ang word ng Lord, sabi niya, a Christian will be a success or a failure depending upon what he or she thinks of God. Amen? Tayo pong mga mananampalataya, tayo ay yung ating pagiging matagumpay bilang Kristiyano, nakadepende kung paano mo ba iniisip ang Diyos sa buhay mo. That's why it is very critical to know the importance of the knowledge of the Holy One. Amen po? It is very important to have a knowledge to the Holy One. Hindi lang po siya every Sunday na wini-worship natin dito. Dapat meron po tayong malalim na pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Amen? Kaya po,
meron pong tinatawag na attributes of God. Amen. Yung attributes of God, siguro po ito po yung very common na alam natin, di ba? Ito, na-preach po ito, tinuturo natin to. Amen. Yung omniscience, or yung all-knowing God. Amen. Omnipotence, all-powerful God, omnipresent, all-present God. Ito po yung attributes ng ating Panginoon. Amen po na ating alam. Pero hindi po natin alam na meron pa pong ibang katangian ng Panginoon na dapat po nating malaman. Amen po? Ano po yung other, isa pa na attributes ng Lord, yung omnibenevolence. Ano pong ibig sabihin niyan? That our God is supremely good. Amen po? He is supremely good. He is perfect or unlimited po yung kanyang goodness. Obviously here, alam niyo po, parang mahina. Ano po kasi yung iba? Amen. Kasi parang hindi niyo nararanasan yung goodness ng Lord sa kanyang buhay, kaya nahihirapan siyang mag-amen. Amen po ba yun? Amen. Kaya kailangan po malaman natin, because this is what the enemy will try to do in our life. The enemy, amen, the enemy will try to diminish God's goodness in your life. Ang gagawin ng kaaway, bubulungan ka, tignan mo, hindi ka naman mahal ng Diyos mo, hindi mabuti ang Diyos mo, tignan mo yung kapitbahay mo, malayo na ang narating. Ikaw, dyan ka pa rin. Ano po? So, the enemy will try to diminish God's goodness. He will throw lies to your life, amen, para magalit ka sa Diyos mo. Pero ang totoo, ang Diyos ay mabuti even in our difficult situation. Amen po? Ito po siya, ito yung kanyang nature. Ito po ang Diyos. Amen? That's why we need to be very careful, amen, to the lies of the enemy, kasi po pwedeng, yung nararanasan mo ngayon na pangit, pwedeng gawing kasinungalingan ng kaaway para sabihin sa'yo na pinabayaan ka na ng Diyos mo. Para sabihin sa'yo na hindi mabuti ang Panginoon mo. Amen? That's why we need to study the word of the Lord in Psalms 119 verse 68. Amen? Ito pong psalmist na ito, dinescribe niya kung sino ang Diyos at ano ang ginagawa ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Psalms 119, medyo malabo po pala dyan, and verse 68, sabi niya, you are good. You are good and do only good. Teach me your decrees. Amen po? Alam niyo po, ito pong verse na ito, dinefine yung God's goodness in two ways. Amen? Una, dinefine yung God's goodness regarding to the character of God. You are good. Amen? That is His nature. This is who our God is in our life. He is good. Amen po ba yun? Ay, hirap mag-amen. Ano po, no? Kasi syempre yung iba, hindi nila ma-feel talaga yung goodness ng Lord. Kasi marami ng lies ang tinapon ng kaaway sa atin. That's why the nature of God, the character of God, the one attributes of God, He is good. Amen? Siya ay mabuti, yun po yung kanyang pagkakakilanlan. And not only that, yung second part ng verse na ito, di ba pagka napapatunayan na mabuti or good ang isang tao through his actions. Kaya sabi niya dito, dinefine ito, hindi lang siya dinefine ng Bible na good, but his action is to do only good. Pinakita na yung kanyang gawa, yung kanyang gawi na ang Diyos po ay mabuti. Amen po? Alam niyo po sa atin, kapag sinabing, mabuting tao yan, si Sir Joseph, di ba po, no? Mabuting tao yan, si Aloy. Amen. For us, that is an added, that is an added quality. Tama ba? Parang addition siya sa pagkatao natin. Pero, kay Lord po, hindi po, siya ay Diyos, kung meron man pinakamabuti, walang iba kundi siya na yun. Amen po ba yun? Walang iba kundi siya na yun. Amen sa atin, added quality yun. Sa Kanya, wala na, yun na po yun. Amen, that is who He is. Amen, to see, kaya sa atin, sa tao, para malaman mo ang character, ang heart ng isang tao, tignan mo ang kanyang actions. Kaya nga dito, dinefine, itong verse na ito, ang goodness ng Lord through His character and to His action. You are good, His nature, His character, and do only good. Yun po yung kanyang action sa atin. Amen po? I was still here. Amen. So, pag-aralan po natin ngayon, how God expressed His goodness to us. Paano ba
pinaparating o pinaparanas ng Lord sa atin ang kanyang kabutihan. Baka po kasi ang iba sa atin minsan, hindi mo na nakikita ang Diyos na mabuti sa buhay mo. Kasi ang focus mo na palagi yung problema mo, amen, yung nararanasan mo, yung sitwasyon mo, parang ang lagi na lang malaki sa buhay mo, yung problema, yung Diyos, parang hindi mo na nakikita yung kalakihan niya at yung kanyang kabutihan. That's why how God expressed His goodness into our life. And today, let me give you 3 specific channel of God uses, to broadcast His goodness to us. Amen? May 3 po akong, napakarami po ito, but I categorize it into 3 channel of God's goodness, channels God uses to broadcast His goodness to us. Amen? Paano ba ina-express ng Lord yung kanyang kabutihan sa atin? Una po, by natural blessing. Amen po, yung natural blessing ng Lord sa atin. Amen po. Sino po dito ang nakakahinga pa ngayon? Ayan, grabe, blessing. Kaya nga, every gising is ayan, di ba? Every gising is a blessing. Natural blessing ng Lord. Alam niyo po, marami ngayon hindi na nakagising kanina. I was still here? Marami ngayon hindi na po nakagising. Hindi niya nila nakita ang ganda ng araw na ito. Pero ikaw, buhay ka pa ngayon. Amen? Pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Minsan hindi mo makikita yan. Kasi parang normal na sa'yo, parang andyan na siya. Kung yung ikaw ay may hininga, may nilalanghap na oxygen, pagpapala ng Diyos. Amen po. Kaya sabi ng Psalms, sabi niya po doon sa Psalms 145, verse 7 to 9, everyone will share the story of your wonderful goodness. Amen? Sabi dito na ang bawat isa ay meron tayong story of God's goodness. Amen? Wala ni isa sa atin na magsasabi na hindi naging mabuti sa atin ang Panginoon. Amen po? By natural blessing. Sabi niya, they will sing with joy about your righteousness. Amen po? Bawat isa daw ay meron pong story of goodness. At sabi niya doon sa may verse 8 to 9, sabi niya, the Lord is merciful and compassionate. Ito na po, pinapakita na yung how the Lord express yung kanya pong goodness. Amen. The Lord is merciful, compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. At sabi niya sa verse na ito pong matindi, the Lord is good to everyone. Kaya pala lahat tayo, pwede pong ay biniyayaan ng Panginoon, naging mabuti ang Lord sa atin. He showers compassion on all His creation. Amen? Kaya po, by natural blessing, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Kung ikaw ay may pagkain sa hapagkainan, kung ikaw ay may trabaho, kung ikaw ay merong pamilya, kung ikaw ay merong negosyo, amen, kung ikaw ay mayroong anak, kung ikaw ay may asawa, amen po, kung ikaw ay may mga kaibigan, amen, ang ibig sabihin ay pinagpala ka ng Panginoon. Ibig sabihin, mabuti sa iyo ang Diyos. I was still here? Amen? Bakit po natin ito kailangan matutunan? Because sometimes, ang nakikita na natin palagi po, ang malaki na sa buhay natin yung problema. Amen, natatakpan na. Ito po, napakaliit nitong problema, pero natatakpan na yung kalakihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, because we are so much dominated by our problem, trials, and challenges. Hindi na po natin nakikita yung kabutihan. Pero, ang sabi ng Bible, the Lord is good to everyone. Amen? The Lord is good to everyone. Mabuti ang Panginoon sa iyo. Kaya kung meron ka, tignan mo yung mga bagay na meron ka ngayon, biyaya ng Diyos sa iyo yan. Amen po? Kung meron kang kayamanan, meron kang bahay, sasakyan, pamilya, lahat po yan ay galing sa Panginoong Diyos by His natural blessing to us. Amen? Alam po ba na wala kang matatanggap ni isa kung di inalaw ng Diyos na magkaroon ka nito sa buhay mo? Amen? Sabi po sa may John chapter 3, ito po pala, hindi ko po na isama. In Psalms 145 verse 15 to 16, sabi niya, the eyes of all look to you in hope. You give them their food as they need it. When you open your hand, you satisfy the hunger, thirst of every living thing. Amen po. Ibig sabihin, ang ating pong Panginoon, kapag binubuksan daw niya po ang kanyang palad, tayo po ay napapagpala. Tayo po ay nabibless. Tayo po ay nabubusog, nakakakain dahil po sa blessing ng Lord. Amen? At gusto ko pong bumalik ulit kanina,
alam niyo po ba na wala kang marireceive na isang bagay sa buhay mo maliban na pinahintulot ito ng Diyos? Minsan kasi yung ating pong, kung ano yung meron tayo, minsan nakakala natin dahil sa magaling tayo. Amen? Akala natin dahil malakas tayo. Akala natin dahil pinagbuti ko to. Yes, salamat dahil pinagbuti natin. Pero pag hindi binigay sa'yo ng Diyos yan, kahit na anong sipag mo, anong pagbubuti mo, hindi mo makukuha yan. Amen po. Bakit po? Sabi niya po sa John chapter 3 verse 27, amen, very important verse, amen, pakitake down notes ito. Sabi niya, John replied, no one can receive anything unless God gives it from heaven. Amen. Walang anuman na tayo ay matatanggap, amen, na bagay na meron tayo unless ito po ay binigay sa atin ng Panginoon mula sa langit. Amen po. Kaya kung anuman yung mga bagay na meron ka ngayon, inalaw ng Lord na bumukas ang langit sa buhay mo at pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya pwede bang palakpakan mo ang Panginoon ngayon? Amen? Are you thankful for the Lord? Amen? Grabe ano? Kung alam natin yan, amen, hindi po tayo magmamalaki, hindi tayo magmamayabang, kundi tayo po ang magkakaroon ng thankful heart, grateful heart. Kasi wala palang bagay na meron ako na nasa akin na hindi ito galing sa Diyos. Ano po? No one can receive anything unless God gives it from heaven. Hallelujah! Amen. Praise God. So yan po yung unang way ng Lord to express His goodness to us. Pangalawa, ano ba yung pangalawa na pinapakita ng Panginoon yung kanyang kabutihan sa atin? Ano po pangalawa? By His kind intervention. Ano po? By His kind intervention. Ano po sinabi po intervention? Ito po yung action ng Lord to becoming intentionally involved in our difficult situation. Amen. Siguro, sino po dito yung nagkaroon ka na ng difficult situation sa buhay mo? Amen. Yung nagkaroon ka nung nawala ka sa Lord, tumalikod ka sa Kanya, amen, nahulog ka sa kasalanan, amen, o ikaw naman po ay nagkaroon ng matinding problema, mayroon nagkasakit, amen, pero ang Lord, one way to express His goodness is through His kind intervention. Ibig sabihin, gumagawa ang action ang Lord intentionally para iligtas tayo, pagalingin tayo, amen, alisin tayo doon po sa sitwasyon na meron tayo. Amen po? I was clear? Kaya sabi niya po dito sa Psalms 107, verse 1 to 2, sabi niya, give thanks to the Lord. Why? For He is, parang mahina. Ano po? Malabo ba? Ay, sa likod siguro medyo malabo na. Ano po? Give thanks to the Lord for He is good. Amen. At ang sabi niya, His faithful love endures forever. His faithful love endures forever. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bigay tayo ng pasalamatan sa Kanya. Bakit? Kasi yung Kanyang pagmamahal, ay yung faithful love endures forever. At yung sabay verse 2, sabi niya, has the Lord redeemed you? Sino po dito yung mga niredeem ng Lord, tinubos ng Lord? Tayo po yan. Then, sabi niya, then if you are that person that the Lord redeem you, amen, speak out, tell others, He has redeemed you from your enemies. Amen. Dito po sa verse, sa Psalms 107, ito po yung meron pong mga instances dito, hindi ko na po mabasa lahat yan. Babasahin niyo po mamaya sa inyong mga Bible. Amen po. Dito po sa Psalms 107, meron pong divine intervention ang Lord sa iba't ibang klaseng sitwasyon. Amen. Kagaya po nito po yung una, God comes to the rescue of people who are searching for something or someone that will satisfy their soul. Amen. Kapag ang tao daw po ay naghahanap siya, when we cry out to the Lord, He will deliver them and their soul will find its true home. Amen. Kung mayroon po sa atin naghahanap ng satisfaction, ng fulfillment, amen, naghahanap tayo, ang Lord, doon po siya. When we cry out to Him and ask the Lord to satisfy our soul, amen, ang Panginoon daw po ay nandoon to rescue us. Amen. Para po hilahin tayo doon sa sitwasyon na tayo po ay nakakaranas ng, ng walang kapayapaan o naghahanap tayo ng satisfaction sa ating buhay. Amen? At hindi lang po yan, dyan po nag-i-intervene ang Lord. Pangalawa, the Lord also intervenes in the lives of those who have rebelled against the Word of God and suffer for it. Amen? Ito po yung mga tao na alam na nila yung salita ng Panginoong Diyos, pero nagrebelde, at yung sila ay nagrepent, doon pa rin ang divine
intervention ng Lord para po sila ay hilahin at ibalik muli sa presensya ng Panginoon. Amen po. Andiyan po ba tayo? Lahat po yan, nasa Psalms 107 po lahat yan. Ano po yung una, Psalms 107 verse 2 to 9. Yung pangalawa naman po is Psalms chapter 7, 10 to 16. Hindi ko po pala nailagay dyan. Amen? Ito po yung mga tao, He delivers them from their distress. Ano po, the Lord will break the chain of sin and bind them and turns the night to day. Amen. When they cry out to the Lord, ano po, that nanghingi ng tulong, lumapit, nagrepent, amen, ang Lord, He will intervene to rescue His people. Amen. Ito po yung another way na ang Lord, yung kanyang goodness, yung kanyang kind intervention ay ating pong nararanasan. Amen po. At ang pangatlo, ano ba po, ito din po yung mga ginagawa ng Lord sa kanyang divine, sa kanyang kind intervention where God rescued those pounded by calamity. Amen? Siguro po merong nangyaring calamity, ano po, or merong nangyaring storm sa buhay natin. Maaring yung iba po sa atin nagkasakit, yung iba po namatayan, ano po, yung iba po naloko, amen, yung iba po siguro nabaon sa utang. Amen. I don't know what kind of calamity na naranasan mo. Amen. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Lord, ano po, even in your worst moment, God is still good. Amen. Even in our worst moment, God is still good. Amen. Gagamitin ng Lord yung iyong pangit na sitwasyon, ano po, para ayusin po yung ating karakter, ayusin yung ating buhay, ayusin po yung ating patience. Amen po. Marami po rin pong ginagawa ang Lord sa ating buhay. Amen. Kaya sabi niya po dito, sa may James chapter 1 verse 2 to 4, amen. Sino po dito yung mga na-founded na, ano po, yung mga binugbog ng problema? Pakilakas po, pakisabi ng amen. Ayan, grabe, ang dami ah. Bakit pag gano'n maraming amen? Ano po, no? Sino po ulit dito yung mga binugbog ng problema? Ayan, grabe. Ngayon, kung ikaw ay pinugbog ng problema, may gustong sabihin ng Lord sa iyo ngayon. Amen? Sabi niya, dear brothers and sisters, tayo po yan. Amen? Sabi niya, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for what? For great joy. Amen? Kaya sabihin mo sa iyo, kapatid, binugbog ka ba ng problema? Amen? Consider it great joy. Amen? Consider it a great joy. Sabi nung iba, di ba? Bugbog na nga ng problema, great joy pa. Ito yung hindi maintindihan ng iba kasi may verse 3. Bakit daw po kapag tayo po pala ay napapaloob doon sa problema na yun, binubugbog ka ng problema, ano ang ginagawa sa iyo? May sabi niya, for you know that when your faith is what? Tested, your endurance has a chance to grow. Amen. So let it grow. Bakit daw po? For when your endurance is fully developed, you will be what? Perfect and complete, needing nothing. Wow! Amen po. Kaya ka pala pinapadoan ng Lord doon, kaya ka binubugbog ng problema. Bakit? Kasi gustong ayusin ng Lord yung iyong pananampalataya, yung iyong endurance, amen, yung iyong growth para mag-mature tayo. At sabi niya, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen? Kaya kung may problema yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, let's celebrate. Because that is an opportunity, amen, for great joy. Amen? Alam niyo po, si Job, alam niyo story ni Job? Si Job, grabe ano po, nawalan ng anak. Amen, yung mga anak niya, namatay lahat, naubos. Amen po, yung kanyang yaman, nawala. Isang araw lang to nangyari, ha? Amen? Nagkasakit pa siya. At yung kanyang asawa, sabi sa kanya, sumpain mo na yung Diyos mo. Pinalimutan ka na, pinabayaan ka na ng Diyos mo. Pero anong sabi ni Job sa kanila, sa kanyang asawa? Sabi niya, God gives and God takes away. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Grabe. Amen? Tayo, konting problema lang, magpapakamatay na. Pag nagpakamatay ka, solusyonan ba yung problema mo? Wala ka ng solusyon yung problema mo. Kasi sa impyerno, wala nang solusyon. Are we still here? Kaya habang buhay pa po tayo, meron po tayong pag-asa. May tinuturo lang ang Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Gusto ko nga pong sabihin, even in our worst situation, God is still good in our life. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos?
Amen. Hallelujah. And lastly, amen, paano pa ba pina-express ng Lord ang kanyang goodness sa atin? Amen. Saan po? Through God's Son, no other than our Lord Jesus Christ. Amen po. Ito pa po yung isang way ng Lord na ina-express niya yung kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba yun? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay? Amen? Kaya ko nasabi po, si Jesus ay one of expression of God's goodness to our life. Amen? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Amen? Jesus, He took all the judgment and punishment for our sins. Amen? Sino po dito yung makasalanan? Sino po dito yung nagkasala? Grabe, lahat tayo. At ang lahat ng nagkasala, dapat ikaw at ako itatapon sa impyerno. Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, sa goodness ng Lord, amen, si Jesus Christ yung ipinako sa krus, He took all the judgment, He took all the punishment, He took all the condemnations for our sins, na ikaw at ako dapat yung paparusahan doon. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Lord, He sent His one and only Son, Jesus Christ, to redeem us from our sins. Amen? Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen? Alam niyo po, ito po yung pinakamatinding expression ng goodness ng Lord sa atin. Yung pinadala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi pwede tayong itapon sa impyerno, wala nang solusyon, eternal condemnation, eternal suffering, yun ang mararanasan mo. But the Lord is good to us, and that's why He gave His only begotten Son. Amen po? That's why He took all the judgment, the punishment for ours. At hindi lang po yan. Ano pang ginawa ng ating Panginoon? Amen. He gave us eternal life. Yung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi ka na kandidato para itapon sa impyerno, kundi ano po nangyari sa iyo? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Diyos. Pwede po nang palakpakan natin ng Panginoong Diyos yan. Pag sinabi pong eternal life, amen, we will be with the Lord forever. Wow! What a moment. Amen? We will be with the Lord forever. Amen? Our eternal home is not here, but in heaven. Kaya po kung hindi mo nararanasan, dahil po hindi mo makita yung kabutihan ng Lord, napakarami pala. Amen? Sino po nakaka-realize sa dito? Grabe, ang dami palang blessing ng Lord. Ano po, no? Sa ating buhay. Amen? At hindi lang po yan. Ano ba po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yung siya po ay pinako sa krus na matay para sa atin. He gave us a new identity. Ano yung new identity na yan sa John 1:12? Amen. Lahat po ng nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos. Amen. To those who believe in Him, He gave the right to become the child of God, the children of God to those who believe in His name. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay nakakaranas, amen, ng hindi po natin nararanasan, pakiramdam natin yung goodness ng Lord, siguro po ngayon nare-realize na natin na napakarami pala ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Napakarami po pala ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And sometimes, sino po nagtataka dito, bakit kung mabuti ang Diyos, bakit iba-iba kami nang natatanggap na goodness, na blessing? Tama, minsan po ba napapansin niyo yun? Amen? Because there are other blessing that requires our obedience. Are we still here? Alam po, ang Diyos ay mabuti, but there are other blessings. May natural blessing, pero meron pong other blessing that requires our obedience. Kaya sabi niya po dito sa Psalms 34 verse 8 to 9, taste and see that the Lord is what? Taste and see that the Lord is good. All the joys of those who take refuge in Him. Sabi niya, fear the Lord, you, His godly people, for those who fear Him, ano daw po mangyayari? Will have all they need. Amen. Pag sinabi pong we fear the Lord, meron po tayong reverence sa Lord. Hindi po ito yung takot tayo sa Kanya na parusahan tayo, kundi po takot tayo nasaktan dahil mahal natin ang Panginoon. Yung may reverence tayo sa Kanya. Amen. At lahat daw po, those who fear Him will what? Will have all they need. Amen. Sa iba po, hindi nagwi-withhold ang Lord. Amen. Doon po sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Amen po. Na mayroon pong takot sa Kanya. Kaya, bakit po natin kailangan na malaman po itong goodness ng Lord? Kasi po kapag alam natin itong kabutihan ng Panginoon, itong God's goodness will lead us to something. Amen. God's goodness lead us to repentance.
Amen po. Kabutihan ng Diyos. Alam niyo po yung si Peter. Yung si Peter po yung, alam niyo po yung story sa Luke chapter 5 ba yun? Chapter 6. Amen po. Yung si Peter ay walang huli. Tama po. Sabi na niya, we toil all night but we caught nothing. Pero alam niyo po, sabi sa kanya ng Lord, ibato mo yung lambat doon sa kabilang side. At alam niyo po, yung ginawa po ni Peter yun, amen, ang dami po yan, nagkaroon po siya ng net breaking. Amen. Dahil po doon sa kabutihan ng Diyos na nakita niya, sabi niya kay Jesus, depart from me for I am a sinner. Because of God's goodness, amen, it leads to repentance. Amen. Siguro tayo nakita natin yung kabutihan ng Diyos. Jesus Christ died for our sins. Amen. It leads to repentance. Amen po. Pag alam mo kung ano yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, dinadala pala tayo ito na lumapit sa Panginoon para po tayo ay humingi ng kapatawaran, magbago ng buhay sa Kanya. Amen po. At hindi lang po yan, bakit pa ba natin kailangan malaman ng goodness ng Lord? Because it leads us to rest. Amen? Sometimes we worry so many things in our life. Sino po dito yung marami kang worry sa buhay mo? Diba? Ako lang ba? Amen? Marami tayong worry sa buhay. Pero kapag alam mo na ang Diyos ay mabuti, amen, and when you put your trust to Him, amen, it will lead to rest. Amen? Yung rest na mayroong peace. Diba? Yung iba ayaw ng rest in peace eh. Pero yung blessing ng Lord ang rest in peace. Amen? Hindi lahat ng nakalagay doon na sa kanilang nicho na rest is in peace ay talaga pong may rest in peace. Ang totoong may rest and peace sa kanilang buhay ay yung merong Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Amen? Yun po. Amen? Kaya pag nakita mo, mabuti ang Lord, hindi ako papabayaan ng Panginoong Diyos. Amen? We cannot worry. Binibigay na natin yung mga alalahanin natin kay Lord and we can have this rest because we trust the Lord. Amen po? Because we trust the Lord. At hindi lang po yan. When you know that God is good to you, amen, ano pong gagawin mo? We will take risks. Amen po, we will take risks. Magta-take ka ng risk. Bakit? Alam mo, ang Diyos may mabuti sa akin ng Panginoon eh. Hindi ako papabayaan ng Panginoon, kaya I will not stay in my comfort zone. Amen, I will not stay where I am right now. And because greater things ahead of me is waiting for me. Merong naghihintay ng magandang bukas sa akin. Amen, ibang tao po, ang mga ibang Kristiyano, minsan nakulong na sa kanilang comfort zone. Kasi hindi na tinitignan na ang Diyos ay mabuti sa kanila. Amen po, I was still here. Pero pag alam mo, amen, na ang Diyos ay mabuti sa iyo, we are not afraid to fail because God is with us and He is for us. Amen po, kaya po kailangan nating malaman yung God's goodness. It leads us to repentance, to rest, it leads us to take risks, and lastly, it leads us to rejoice. Amen po ba yun? Dahil mabuti ang Panginoon, grabe, tayo po ay makakapag-rejoice. Amen po? Minsan, hindi na maipinta yung mukha natin sa dami ng problema. Sa dami ng problema na nakapokus tayo. Pero ang totoo, mas maraming ginagawang mabuti ang Diyos sa'yo, hindi mo na nakikita. Kasi nakapokus ka na doon sa isang problema mo, amen, na lahat natin, binigay mo yung iyong energy, yung time, yung focus, amen, yung worry, doon ka na lahat nakatingin sa problema mo, nakalimutan mo na ang dami palang ginagawang mabuti sa iyo ng Diyos, amen, that will cause you to rejoice and to be happy and to celebrate. Amen, but by one situation, pwedeng mawawala yung mga lahat ng bagay na yon. Amen? Kasi sobrang tutok natin sa isang maliit na problema. Amen po? Na kayang solusyonan ng ating Panginoon. Kaya po, sabi ng Lord sa atin, amen, hindi pa po pala, Kaya po, ito po sa atin, ito pong last time, ito pong week na ito, ako po ay medyo nalulungkot. Amen, nalulungkot. Sabi ko, Lord, kasi nga po, ako po ay tinetext nitong mga kapitbahay natin, tinatawagan, dahil maingay tayo. Sabi ko, Lord, nalulungkot ako kasi dapat, kailan ba isasara, kailan ba may ayos tong church mo? Kailan ba, kasi ganito nga yung tsura niya eh. May po yung pinakita natin last time. Siguro, kahit hindi nyo na po tignan dyan, tumalikod lang kayo, kita nyo naman na. Malabo po kasi sa harapan eh. Pwedeng tumalikod, at makikita nyo yung itsura ng ating simbahan. And, itong week na ito, I'm praying. In reality, I'm really sad. Sabi ko, Lord, ano yung gagawin namin? Kasi po, ganito yung itsura.
yung mga tao sa paligid namin nagagalit sa amin kasi maingay kami, gusto lang naman namin mag-worship sa'yo. Amen po. At yan po yung sitwasyon. And ang Lord, pagka tayo po ay naglalambing, tawag ko po dyan naglalambing. Ayaw kong tawagin yung nagreklamo. Naglalambing. Lord, kailan ba matasara ito, Lord? Kasi gusto namin makatodo sa'yo eh. Gusto namin may ayos po itong simbahan mo para sa'yo to eh. Amen. And remind ako ng Panginoon, ito po yung inuusap niya sa akin habang ako po ay nasa quiet time ko. Masyado kang nakatutok doon sa kukunti. Nakulang na lang ng church na ito. No? Nalungkot ako kasi kunti na lang yung kulang pero doon ka nakatutok. Amen. At pinaalala sa akin ng Panginoon, di ba dito kayo nang galing? Di ba dito ka nang galing sa 10th church? Di ba diyan kayo nang galing sa 20 to 30 people na nag-worship na ganyan yung itsura. Pero ngayon, dinala ko na kayo sa mas malaki, sa mas malaki ang parking, sa mas marami kayo na nag-worship sa akin. Amen. Hindi mo ba nakikita yung ginagawa ko sa simbahan? Ang nakikita yung kukunti na lang na kulang sa church. Wow. Kaya po, sabi ko ito, lately, talaga pong marami akong rebuke kay Lord. Marami akong rebuke kay Lord. I'm naglalambing, umiyak sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami dito na matapos po ito. Amen. Kaya, ang Lord, gusto po pala niya, pag pupunta tayo sa kanyang templo, ang baon natin ay pasasalamat. Amen po, no? Ang baon natin pasasalamat, kahit ganito yung itsura ng church natin pa ngayon, amen, sabi niya, enter His gates with what? Enter His gates with thanksgiving. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Amen. Give thanks to Him and praise His name. Amen. For what thou? For the Lord is good. Amen. Pwede pa isigaw natin, for the Lord is. Isa pa po, lakasan natin, for the Lord is good. And His love, and His eternal, and His faithfulness endures to all generation. Mabuti pala ang Panginoon, for His love, for the Lord is good, and His love endures forever. Kaya sabi ko, ito kang i-preach ko. Kasi baka marami sa amin, ganito rin yung heart ngayon. We are not grateful, we are not appreciative to what the Lord is doing into our life. We are not grateful to what is happening in our life, in our church. Baka kaparehas ko po kayo ng puso, kaya sabi ko, I need to preach this kasi the Lord corrected me in this area. Amen po? Kaya anuman yung ating sitwasyon, nakita natin, niyo po, ang Lord ay mabuti. Amen? Ang Lord ay mabuti sa atin. Amen? Sometimes we overlook the goodness of God because of our trials, because of our problem. Pero gusto ko po sabihin sa inyo ngayon, even in your worst situation, God is still good. Amen? God is still good. Amen? Minsan sobrang tutok ka na sa problema, sobrang tutok ka na dito sa pinagdadaanan mo, hindi mo na nakikita yung kabutihan ng Diyos. Hindi mo na nakikita yung mas malaking ginagawa ng Diyos sa buhay mo kaysa doon sa problema na nararanasan mo. That's why today, let's magnify the goodness of God in our life. Amen po ba yun? Pwede po ba yun? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kami all stand up today and let's worship the Lord. Alam niyo po minsan bakit po natin minsan nararanasan yung difficult situation? Ano po? Minsan nararanasan yung difficult situation, kagaya po nabanggit ko, hindi na natin nakikita yung goodness ng Lord. Pero bakit po pala ina-allow ng Lord na maranasan natin yung difficult situation na yon? Amen. Para po kapag tayo ay na-overcome yung situation na yon, alam natin na ang Diyos ang tumulong sa atin. Alam natin na ang Diyos ang mabuti sa ating buhay, na hindi tayo pinabayaan. Amen. Doon sa sitwasyon na yon, kundi kahit sa difficult situation na yon, ang Panginoon ay napakabuti pa rin sa ating buhay. Amen. Kaya po ngayon pong umagang ito, maybe you are that person na lunod ka sa problema, you are pounded by problem, by calamity. Amen, na parang nakalimutan mo na minsan na napakabuti ng Panginoon sa iyo. Amen, now is the time to rejoice. Now is the time to give Him thanks. Now is the time to appreciate the goodness of God in our life, in our church. And that's why if you are that person, just lift up your hands to God today. Hallelujah, Lord.
Patawarin mo kami, Panginoon, kung maraming pagkakataon sa buhay namin. Hindi namin nakita yung kabutihan mo, Panginoong Diyos. Ang nakita namin yung kakulangan, ang nakita namin yung problema, ang nakita namin, Panginoon, yung hindi namin kaya, Panginoon. But Lord, nakalimutan na namin na ang dami mo po palang ginawang magandang bagay sa buhay namin. Forgive us, God. Forgive us, Lord. Ang iba sa amin, natitipress. Ang iba sa amin, naiisip pa namin magpakamatay. Hindi namin nakita na kaya mo kaming tulungan, Panginoon. Na kaya mo baguhin ang aming sitwasyon, Panginoon. Kaya Lord, today, Lord, forgive us. And Lord, today we want to worship you. We want to thank you, Panginoon. Lord, salamat. Pasimbahan ito, Panginoon. Na kahit ganito pa rin tsura, nararamdaman namin yung presensya mo. Nararanasan namin yung kabutihan mo, Panginoon. Niyayakap mo kami ng pag-ibig, Panginoon Diyos. That's why today, Lord, we want to thank you, God. We want to honor you. Oh, thank Him. Thank Him. Let this worship be our prayer right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pasasalamat ay sa'yo. Yes. Yes, Lord. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Come on. Just thank the Lord. Just worship the Lord. Yes, Lord. This is, let that be our heart like this, Lord. Ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Pasasalamat ay sa'yo. Thank Him, worship Him. Lagi kang nanaisip. Let our heart be like this, Ikaw God. lamang, Let that be our walang prayer. iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Yes, God. Itatanghal ang ngalan mo. Hallelujah. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi Come on. Pwede mo ba purihin ang Panginoon ngayon? Pwede mo ba pasalamatan ang Panginoon? Ikaw Hallelujah, God. lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Let this be our attitude of our heart, Lord. Itatanghal ang Panginoon, ngalan mo. nagpupuri sa'yo. Yung nag-worship sa'yo. Pasasalamat Nagpapasalamat ay sa'yo, sa'yo. Panginoon. Oh, Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo.
ko ang kabutihan doon itong alay. It's all my life you have been faithful. Hallelujah! It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. It's all my life you have been faithful. Yes, Yes, you Lord! are. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. Yes, God. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, just thank the Lord with your own voice right now. Pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon ngayon? He's good to you. He's good to your family. He's good to your life. He's good to our church. Come on, just thank the Lord. Can we offer a thanksgiving? Can we offer the Lord a thanksgiving, a praise right now? Hallelujah, Lord. Isipin mo yung ginawang mabuti sa iyo ng Panginoon. Isipin mo yung dami ng ginawang mabuti sa iyo ng Panginoon. Just thank Him right now. Just thank the Lord, Lord. Oh, you're so good to our life. You're so good to our family. You're so good to our church. Oh, you're so good to me, God. Oh, thank you, Lord Jesus. We thank you. Come on, speak it out. Speak it out. God wants to hear your voice. Thank Him, thank Him. Worship Him. Oh, hallelujah. You have been faithful. Yes, God. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Just lift up your hands to the Lord. I'd like to pray for you. Hallelujah, Lord. We thank you for reminding us this morning how good you are in our life, Panginoon. Lord, napakarami. Napakarami, Panginoon, na nakalimutan naming ipagpasalamat sa iyo. Mas marami minsan yung reklamo namin, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Pero yung mga hindi namin hiniling na binigay mo, Panginoon, nakalimutan namin ipagpasalamat. Forgive us, God. Today, give us a heart at give us a thankful heart. A heart, appreciative heart, a heart that is willing, Panginoon, to thank you all the time. Even in our worst situation, you are doing something good to us. That's why, Lord, today, maraming salamat po. Salamat dahil pinakita mo, pinaunawa mo, ni-remind mo kami ng iyong salita na ikaw ay napakabuti sa aming buhay, Panginoon. Napakarami namin dapat ipagpasalamat sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po, Lord. Salamat sa simbahan ito, Panginoon, na minsan hindi namin na-appreciate dahil mainit, dahil maalikabok, Panginoon, dahil kulang pa, hindi pa maayos. Patawarin mo kami, Panginoon. But Lord, thank you for this church, O Lord God. Thank you for giving us a shelter, a place to worship you, O Lord God. And Lord, salamat na alam namin na ang simbahan ito ay hindi mo hahayaan na ganito lang, Panginoon. But you will finish
glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.